Welcome po sa Tito Manny TV. Pag-usapan niya natin yung mga kaganapan sa ating kapaligiran nitong mga nakaraang araw at magbibigay lang po tayo ng ating sariling komento o reaction. Unahin po natin ito pong katatapos na laro ng Philippines versus Dominican Republic sa FIBA World Cup. Unang-una, gusto ko pong i-congratulate ang Gilas Pilipinas, ang ating pong team. Dahil kung napanood nyo po yung laban, bagamat tayo po ay natalo sa score na 87-81 pabor sa Dominican Republic, nakita naman po natin kung paano lumaban ang ating team. Neck to neck po ang naging laban. Kung papansin niyo, kapag ganito mga World Basketball Games na, laging natatambakan yung ating koponan. Dahil unang-una, sinasabi nila mas matatangkad yung mga kalaban, mas mabibilis, pero hindi po kayang-kaya natin yan. Darating din po ang araw natin. At ito pong FIBA World Cup ay prestiyoso po yan. Kung di nyo pa po alam, pangalawang beses na po natin na nag-host itong FIBA World Cup. Nung unang-una po, noong 1978, nung ang presidente natin ay si President Ferdinand Edralin Marcos. At naulit na naman po sa pangalawang pagkakataon. Sinong presidente natin? Si President Ferdinand Bongbong Marcos. Nakita niyo naman ang pagkakataon, dalawang beses pa lang na nag-host ang Pilipinas ng FIBA World Cup, parehong Marcos pa po ang nakaupo. Kaya lang, gumana na naman po ang utak ng mga anti-Marcos na wala na talagang magawa. Lahat na lang po ng issue, dapat hanapan nila ng negative. Dapat lagi nilang ikakabit ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Mantakin nyo ba naman itong pagkakatalo natin, sabihin na naman ng mga bitter dyan na kaya daw natalo ang Pilipinas ay dahil nandoon si President Bongbong Marcos. Nanood kasi po siya kasama po si Sandro Marcos. At malas daw ang presensya ng ating presidente doon. Kung kayo ay negative thinker, yun ang iisipin nyo. Pero kung ang nasa isip nyo ay humahanap kayo lagi ng positive kahit na sa mga negative na mga pangyayari, ang positive po doon, kaya po ganyan lang ang naging lamang ng kalaban sa atin ay dahil naging inspired sila. Dahil mismong presidente natin ang nanood sa laban ng Pilipinas laban sa Dominican Republic. Hindi ba? Mas maganda kung yun ang iisipin natin. Nagkaroon ng inspirasyon ng ating mga players. Kaya hindi tayo natambakan. Lumaban tayo ng neck to neck. Makikita niyo naman sa course of the play, di ba? Dikit na dikit po ang laban. Pero ganun po siguro talaga, hindi po para sa atin yung larong yun. So, ang ganti naman ng iba, porque sinabi nilang malas daw si Bongbong Marcos, mas malas daw si Chot Reyes dahil siya ay makaleni. Dahil talunan yung kanyang sinuportahan ng nakaraang eleksyon, so, natalo din tayo. Anong ginawa ni Chot Reyes? Nagkaroon ng picture taking ang Gilas Pilipinas kasamang ating presidente. Napansin nyo ba? Wala po si Chot Reyes doon. Bitter, di ba? Napaka-bitter na tao talaga. So ngayon, ang dami nating nababasa mga negative, binabas si Chot Reyes. Bawasan kasi pagiging bitter, Chot Reyes. Baka kapag naging positive yung aura mo, manalo na tayo. Subukan mo kaya. Puro kasi bitterness yung nasa loob mo Porque siguro nandyan si President Bongbong Marcos, hindi naging maganda yung iyong performance as a coach. O sino binabatikos ngayon? Di ikaw. Palitan ka na daw. At kung ano-ano pang mga pangbabatikos na nanggaling sa ating mga netizens na walang halong politika. Hindi katulad ito mga bitter na to. Pati ba naman yan? Isisisi nyo pa rin kay President Bongbong Marcos kaya tayo natalo? So, mga bitter talaga kayo. Kailan kayo matututong magkaroon ng positivity sa mga buhay ninyo? There will always be a spark of positivity in every negative situation. So again, congratulations po sa Gilas Pilipinas. You have done a very good job. As for Chot Reyes, tuloy po tayo. Nakita niyo po ba yung naging issue ng Potato Corner? Nakakatawa po, no? Naglabas po sila ng ad for hiring. Nangangailangan po sila ng mga salesperson. Nakita niyo naman ang biglang pag-usbong ng Potato Corner. Apakabilis po ng kanilang pagsikat. Andiyan po sila sa mga malls, andiyan sa mga kalye, malaki or maliit man ang kanilang stall, they are everywhere. Kaya lang sila po ay nabatikos this past few days dahil po sa qualifications na kailangan nila dun sa kanilang hinahanap na salesperson.
Ito po yung nakalagay sa kanilang controversial job posting. We are hiring service crew, criteria and qualifications. Number 1, 18 to 30 years old. Number 2, at least high school graduate. Number 3, knowledgeable to basic mathematical computations. Number 4, preferably female. Number 5, have a good visual impact and pleasing personality. Number 6, weight must be proportionate to height. Number 7, have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Number 8, know how to communicate in Filipino and English. And lastly, definitely love dealing with all types of people. Actually, okay naman yung criteria and qualifications. Noong araw nga, ganun lang eh. Basta with pleasing personality. Maghanap po tayo ng mga for hire nung araw nakalagay with pleasing personality. Kaya lang dito, medyo nag-overboard naman yata itong potato corner nung sinabi nilang weight must be proportionate to height. Ako ano bang hinahanap nila dito? Beauty queen or yung mga model? Weight must be proportionate to height. Mahirap po yata hanapin yan. Dahil kung ganyan ang mga criteria ninyo, wala pong mag-a-apply sa inyo ng merong weight must be proportionate to height. Mas maghahanap po sila ng trabaho na babagay sa weight na appropriate sa kanilang height. Hindi po natin minimenos itong mga service crew ng potato corner, ha? Pero kung mapunta naman kayo sa mga stall or sa mga units ng potato corner, hindi naman mukhang mga beauty queen or mga mukhang model yung kanilang service crew. Yes, ang importante, may pleasing personality. Dahil ang pleasing personality hindi naman kailang maganda ka. Pag sinabing pleasing, maganda ang dating mo sa paningin ng tao. And yet, di ba sinasabi natin, beauty is relative. What is pleasing to me might not be pleasing to others. Okay lang yun. Pero itong parang may discrimination na ang lumalabas. Weight must be proportionate to height. Ito po talaga yung criteria na tinawanan ko ng gusto eh. Pero wait, there's more. Have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Kundi ba naman discriminatory na ito eh. Have clear complexion. Alam niyo naman sa Pilipinas, sa atin ang ibig sabihin ng clear complexion yung maputi. Dapat maliwanag yung balat mo. Yan po yung mentalidad natin eh. Ang clear complexion natin, yung mga mestiza looking. Paano na yung ating mga brown-skinned na mga aplikante? Kung makinis din ba naman ang balat nila? Pero teka muna, paano kung may konting pekas? Kailan talaga with clear complexion? Again, sino-sino lang ba ang pwedeng mag-apply dito sa potato corner na to? Yung ibang mga qualifications nila, normal lang po yan. At least high school graduate, nung araw pa yan. Basta pag nagtatrabaho kayo, kahit yung mga mabababang klase ng trabaho, hinahanap nila high school graduate. Knowledgeable to basic mathematical computations, dahil siyempre ikaw na yung crew, ikaw pa yung cashier, so dapat medyo mabilis ang utak mo sa computations. Pero itong 18 to 30 years old, nako, dito lang talaga sa Pilipinas yan. Pag medyo lumagpas ka na ng 30, mahihirapan ka nang humanap ng trabaho hindi tulad sa iba. Mapunta ka sa USA or sa Japan or sa iba pang bansa. Basta kaya mo pa, kahit senior ka na, tatanggapin ka pa rin sa trabaho. Mabuti na nga yung ibang mga fast food restaurants natin, tumatanggap na po sila ng senior. Ito nga, mas maganda to sa potato corner kung tatanggap kayo na medyo may edad na ng konti. Kung tutuusin, ano lang ba tinitinda ninyo? French fries lang na may flavor. Tapos kung makahanap kayo ng criteria and qualification, para kayong humahanap ng mga mag-a-apply na matataas na posisyon. Preferably female. Yan, syempre nasa inyo yan. Mas preferred nyo ang female na service crew, fine. So kung yung ibang qualifications ito, okay na sana eh. Hindi na lang talaga sana idinagdag yung weight must be proportionate to height. Ang hirap pong hanapin yan. Lalo na at ang hinahanap nyo lang ay service crew. Hindi ko po binababa ang trabaho ng service crew ha. Ang ibig ko lang sabihin, ito nga yung mga trabaho na pwedeng applyan ng mga ordinaryong mamamayan natin na nangangailangan ng trabaho. Bakit parang discriminatory pa to? Know how to communicate in Filipino and English. Yan, wala pong problema sa Filipino yan. Tayo po kahit na basic English, kayang-kaya po ng Pinoy yan. So anong ginawa ng Potato Corner? Binura na po nila yung post na yan.
at sila po ay nag-issue na ng apology. Sabi po dito sa balita, Potato Corner has eventually apologized for the job advertising, calling it a well-meaning but insensitive mistake. The company stated that it does not support or condone discriminatory employment practices and is dedicated to promoting an inclusive environment. We deeply regret the oversight in the job posting. Yun naman talaga eh. Kapag nabatikos kayo at na-call out kayo, sasabihin ninyo, oversight. Ito po yung buong message ng Potato Corner. We at Potato Corner had an embarrassing moment over the weekend involving a well-meaning but inappropriate job posting being released. So we hope to set things right. Our values are all about diversity and inclusion, and true to the experience that we offer, we believe in celebrating the uniqueness that each individual brings. Discriminatory hiring is not something we support or condone and not aligned to who we are. We are all about providing equal opportunities for all and giving fair recognition and reward to effort, attitude, potential, and creating positive outcomes. It may have been amusing for some, but we in fact are taking this seriously. We deeply regret the incident and we are reviewing our procedures, teaming up with our valued business partners, franchisees, and suppliers to make sure that situations like this won't happen again, so that whatever we say and do at Potato Corner reflects our values. We remain committed to fostering an environment and society where every single person gets a fair chance to contribute and succeed. Thank you for your support and understanding, and we will always strive to provide positive, flavorful moments to all. So ito pong apology na to nanggaling sa mismong pamunuan ng Potato Corner. So malamang itong controversial na job posting na to ay hindi alam ng pinakapamunuan ng Potato Corner. Dahil ang nakalagay po dito sa posting na to ay galing sa Potato Corner Ventura Mall. So yung palang Potato Corner na to ay situated sa loob ng isang mall. Kaya siguro yung kanilang hinahanap na mga service crew ay medyo mataas ang qualifications. So bahala na po ang Potato Corner kung anong gagawin nila dito sa franchise nila sa Ventura Mall. Basta ang mahalaga, sila po ay humingi ng apology and we all commit mistakes. Hanggang sa susunod na mga issues, Diyos ti Agnina.